Welcome po ulit sa ating second episode ng Usapang Stram. Ang Usapang Struggles po ay pag-uusapan natin yung mga struggles natin sa buhay, physically, spiritually, mentally, emotionally, and economically. No? So, kung nanood kayo nung ating unang episode, it speaks about economical aspect ng struggles, even yung episode po natin ngayon at yung mga succeeding episodes. Pero yung mga ibang aspeto ng buhay, pag-uusapan rin po natin yan sa mga susunod na araw. Ito po ay nag-share lang po ako ng mga struggles ko rin personally, struggles namin as a family. Bakit tayo nagkakaroon ng mga struggles sa buhay? So, ito yung sa aspetong economical nga or financial, yung pinag-uusapan natin ng mga nakaraan at ngayon at mga sa susunod pa. So sana patuloy yung suportahan ng ating usapang struggle. Pero bago tayo magtuloy sa ating second episode, gusto ko pong pasalamatan yung mga nag-comment, nag-react, nag-share ng video natin nung nakaraang episode. Kung hindi nyo po napapanood, i-share ko po yung link dun sa description at sa comment na rin para sa ating unang episode ng Usapang Struggles. Ang naging topic po natin doon ay responsibilidad ba ng anak na sustentuhan yung mga magulang. No, ano nga bang sinasabi ng Bible about that, at binakapan po natin yan ng scientific na aspect. So, di ko na po patatagalin. So, sa gabing ito, ang episode po natin ay entitled The Payslip That Slips Away. No, napadaan lang. So marami sigurong nakaka-relate dito, no, yung napadaan lang yung sahod. Wala, kasasahod ko lang, ubus na, mga ganyan, no, na aspeto. Minsan nga nakikita pa natin sa social media kung title ng isang kantang yung sahod, ano ito, mga ganyan. So yun, bakit nga ba, no? Kailangan natin siya maintindihan scientifically. Bakit tayo nagkakaroon ng kakulangan pagdating sa ating mga income. Kung yung income mo man ay dahil employed ka or self-employed or meron kang negosyo, bakit nga kaya kulang yung ating kinikita? Itong slide na to, The Three Minds, no, napag-aralan nito, mostly pinag-aaralan to ng mga salesperson para mas maintindihan nila yung kanilang mga customer at paano nila ipoposition yung sales nila, no. Kagaya ng sabi ko kanina, wala pong sales to, pero kailangan yung maintindihan kasi sa paningin ko, kailangan mo rin ito maintindihan personally as a buyer kasi kung paano ka nagbumibili. No, meron tayong tinatawag na emotional buying at rational buying. No, sa emotional buying, it speaks about all emotions. You are buying because you are answering part of your emotions. Like kung malungkot ka, bibili ka ng ganito para bibili ka ng bagay para mapasaya mo yung sarili mo temporarily. Yun yung para sa akin lang naman, ito yung pinaka-pangit na estilo ng pagbili kapag emotional buyer tayo. Tandaan natin, emotion changes from time to time. Masaya kang gumising, pwedeng pagdating mo ng hapon, malungkot ka na. So, yung pag-change ng emotion, rapid yan or instant, no? So, paano natin malalaman? Bumibili tayo, yun nga, kagaya ng sabi ko, what feels good about it in buying, no? Na papagaan niya yung pakiramdam mo. Nagiging reactive siya or defensive way of our lifestyle, no? Reactive siya in the sense na meron kang rene-reactan na bagay na nangyari sa'yo negatively. Kunwari, hiwalay kayo ng yung partner, no? Girlfriend, boyfriend. Minsan nagiging reactive tayo doon, yung tinatawag na stress eating. So bili tayo ng pagkain, no? O di kaya kung saan tayo pumupunta. Pwede rin siyang defensive in a way na gusto mong, natatakot kang malungkot uli, no, masaktan uli. So bibilin ko tong bagay na to kasi doon ako napapasaya or hindi ako masasaktan pag binili ko to, no. Uses only emotion to make decisions. Yun nga, puro emotion. Ibig sabihin hindi na siya pumupunta sa critical thinking natin, which is yun yung pupuntahan natin, yung rational buying. Dito naman maganda siya in the sense na siya, dahil hindi ka bumibili agad, no, pinag-iisipan mo siyang maigi bago mo bilhin. What makes sense to me kumpara dun sa what feels good to you. At dito naman,
make sense ba pag bibilhin ko to? Makakatulong ba sa akin ito? So hindi siya napapabili agad. No, or hindi ka bumibili agad. Decision based on logic. Yan nga, kagaya ng sabi natin. Talagang, kumbaga, pinag-iisipan pa bago. Ang negative nito, you ignore your emotions, no? Kunwari, kapag may nararamdaman ka na minsan kailangan mo rin regaluhan talaga yung sarili mo, kagaya nung pinag-usapan natin dun sa episode 1 na 10% ay dapat naman para sa sarili mo, para sa wants mo, no? Dito sa rational buying, kahit dun sa wants minsan na sinasakripisyo nila para dun sa mas pangangailangan pa, which is good naman. Nakikita lang natin negative dito is when it comes to buying into investment, jumping into businesses, or pagbili ng mga financial products like insurance or even pagsisave. Kasi parang nagiging rational ka, ay hindi ako magtatabi sa bangko kasi ang liit naman ng interest. Ay hindi ako nabibili ng insurance kasi hindi pa naman kailangan. Yan kasi pag-iisipan ko pa. Ganun kasi yung pangyayari kasi matagal pa na. Tapos marirealize mo, hindi pa naman ako matatagal. Nag-gym naman ako, healthy naman ako, mga ganyan, no? So hindi tayo bumibili ng mga insurance or hindi rin tayo nag-i-invest kasi feeling pakiramdam natin ay yung age natin ay malayo pa dun sa retirement. Ano nga ba yung dapat pagbili? Wise buying. So yung wise buying is a combination of rational and emotion. You honor the emotions and then you strive to act rationally. So, example, kunwari, pasensya na po, insurance yung naisip ko kasi galing ako doon, no? Pero wala na po ako sa insurance company. So, parang that time was worry, no? So, ang sagot doon is peace of mind. So, anong product yung So, nag-research kami, naghanap kami. It takes us, I think, 6 months or almost a year bago kumuha. So, ganon. So, nagiging mindful tayo dun sa mga bibilhin natin. So, it's a balance of emotion and rational. Bakit ganito? Kasi sabi nga ni Dave Ramsey, isang Western financial literate advocate, no? Money is 80% behavior, 20% knowledge. It is what you do, not what we know, no? So, or what you know. Kung ano yung alam mo, kundi kung ano yung gagawin mo dun sa pagkakaalam mo. So, hindi dahil dun sa sahod rin, kundi nasa behavior. Kasi, pansinin natin, no, yung lifestyle natin. Ewan ko sa inyo. Kasi nung nag-start ako sa Ilocos ng, ang sahod ko lang noon monthly was 3,500. Tapos tumaas ng tumaas, pero technically, hindi ko naramdaman yung pagtaas ng sahod. Bakit? Kasi, kapag tumataas yung sahod, yung lifestyle mo magbabago rin. Binabago mo rin yung lifestyle mo. No. Kung dati, ang maganda kong example dito kapag nagfi-financial literacy ako nun, dati nagbabaong ka. Tumaas yung sahod mo, nagkarinderya ka na. Tumaas uli yung sahod mo, nag-fast food ka na. Tumaas uli yung sahod mo, nag-restaurant ka na. Hindi ka na nagbabaon. So, nung nagbabaon ka, tapos nagre-restaurant ka na. So, anong ibig sabihin nun? Kung nagbabaon ka, nakakatipid ka, di ba? Hindi ka gumagasto for food. Pero habang tumataas, karinderya, fast food, restaurant, tumataas rin yung lifestyle mo sa pagkain para lang sa pagtrabaho. No, yung behavior daw natin yung kailangan natin baguhin. Intindihan natin, sabi dito sa information technology nung nagkaroon sila ng behavioral research. Dinefine nila, behavior is a fundamental aspect of human and animal life. It includes patterns of behavior, reactions, and activities that individuals or groups exhibits in relation to their environment. No. So yung behavior daw is may connection dun sa environment natin, paano tayo. Slide natin. So sa gabing ito, meron tayong pagbabasihan na book, yung nabasa ko way back pa. So I think I read this book 3-4 years ago, bago pandemic kasi. So, eto, title niya is Learning Wealth, Successful Strategies in Money Management by Sir Vince Rapisora. He's a local author and a financial literate advocate rin. Kasi ang pag-uusapan natin is yung part 2 nung book. Yan, yung part 2 niya, which speaks about mastering the emotions that prevent personal finance, no? So yun yung pag-uusapan natin. So dito may tinakil siyang 5 emotions
Para mas madali po nating maintindihan, remember yung acronym na PHAGES. Yan. FAGES, which stands for F for fear, A for anger, G for guilt, E for envy, and S for shame. No. So, iisa-isahin natin ito, pero bawat emotions dito ay may mga subcategories pa. No. So, umpisan natin yung fear. Ayan. Dito sa libro, makikita natin may tatlo siyang pinunto: fear of not being loved, fear of being left behind, and fear of the unknown. So, unahin natin tong fear of being or fear of not being loved. No. So, yung fear of being loved out, takot tayo na hindi tayo mahalin ng mga mahal natin sa buhay. By the way, before we continue, additional info about the book. Yung book kasi is, kapag mga ganitong book kasi, it's based on research, their own research, no, and facts na rin na meron sila na nakuha, and most of his research was, ang mga na-interviews niya or ang focus niya was OFWs. So yan, fear of not being loved, yan. Takot na hindi tayo mahalin. Yan. Fear of not being loved, takot tayo na hindi mahalin ng mga mahal natin sa buhay. So, yung assumption na ang way ng mararamdaman nila ng yung pagmamahal natin is through bagay or yung mga true things na binibili natin. No. So we jump into that conclusion dun sa isip natin. Lalo na kapag malayo ka nga, yung mga OFWs, kasi wala nga sila physically, wala sila mentally to support yung anak nila, or kung mga emotional problems yung mga anak nila, wala sila dun sa tabi nung mga anak nila. So yun yung nakikita nilang way of delivering their love sa mga naiwan dito sa Pilipinas. No. Tanggalin natin yung assumption na yon, kasi may iba't ibang way of feel being loved. Tapos kung ang concern natin dahil absent tayo sa mga anak natin, yun yung tinatawag namin sa The World Needs a Father na fatherless or motherless, no? Dahil wala ka dun physically. Ang kagandahan ng era natin ngayon or ng generation natin ngayon kumpara noon ay ngayon meron ng video calling. You can call them anytime you want. So wag na nating isipin yung masyadong pagbili-bili. Dahil may takot lang tayo not feeling, baka hindi tayo mahalin ng ating mga mahal sa buhay. So pangalawa is fear of being left behind. Yan. Yung being left behind, yung kinukumpara natin yung sarili natin or kinakakompetensya natin yung aspetong financial ng iba. Dahil nakakaya nilang bilhin yung kaya nila. Mamaya mas pag-uusapan pa natin lalo to. Pero meron kang ganito na iniisip, no? Nakapag-iwanan na ako, buti pa yung batch ko, ganito, ganyan na. So pinipilit mong abutin yung mga bagay na meron sila kahit hindi naman natin kaya financially. So kagaya ng sabi ko, mamaya mas pag-uusapan pa natin yan deeper doon sa ibang emotions. Yan. Fear of the unknown. Ang fear of the unknown, tayo pumasok sa isang bagay na pwedeng lumago yung pera natin. Yun yung pinupunto niya dito. No. Dahil wala tayong alam tungkol sa mga yon. O di kaya ang alam natin is mga negativities nung mga ganun kagaya, mga ganun na type of business or mga type of investment na ganun, or may mga narinig na kayo medyo kahalinto, hindi na tayo pumapasok. Ang magandang halimbawa dito na I will also agree with the book is yung sa way back kasi, yung mga magulang natin, may insurance company kasi doon na pre-need at sa college insurance plan, no, na kinuha sila para may pang college, tapos na bankrupt kasi yun. Kaya ngayon sa Philippines meron fear ang mga Pinoy na bumili ng kahit anong klaseng insurance. Life insurance man yan or what do you call this? Accidental insurance. No, or medical insurance. Takot tayo.
may pagkakaiba po yun. Pre-needs po yung tinatawag natin yung mga insurance dati na gagamitin mo in the future. At yung ngayon na mga insurance talaga na if something happens to you, may makukuha ka. Or yung mga beneficiaries mo. No. Magkaiba po yun. Ang maganda po natin gawin dito ay pag-aralan po natin kapag merong pupunta tayo dun sa wise buying na tinukoy natin kanina na it might answer your emotions, but you need to, before you jump into it, you need to do the research. Gaya ng sample ko kanina, di ba? Yung worry ko is if something happens to me, paano yung pagka-college ng mga bata? So nag-research kami ni Mrs. May insurance ang sagot. But it took us almost a year bago kumuha. Kasi pinag-aralan namin sino, kanino, company ba maganda. Kasi pinag-aralan namin ano ba yung mga history nila when it comes to pagbabayad. Gaano na ba katagal yung mga negosyo, ano yung status nila, ano yung asset ng company na yon, no? Para makita mo kung yung paglalagyan mo ng pera ay legit. Importante makita nyo yung asset ng company mismo. So, ganun lang siya. Wag nating hayaan na yung fear of the unknown natin ay maging hindrance ng paglago natin financially, na takot na tayong magnegosyo pumasok sa negosyo dahil nakita mo yung kasama mo nagnegosyo ng fishball tapos hindi naman lumago, nagsari-sari store di naman lumago, no, mga ganon. Baka may mga mali lang na or mga may kailangang i-correct tayo na ginagawa nila para hindi naman malugi yung negosyo. So mag-aral tayo, pag-aralan natin para hindi tayo maging stagnant financially, no. So ayan, so tapos na tayo sa fear, pupunta tayo sa letter A, which is anger. So may tatlo uling punto si Sir Vince dito: anger towards the family, anger towards money, and anger towards the world. So sa Oxford Dictionary, dinefine yung anger as a strong feeling of annoyance, displeasure, or hostility. So yan, so pag-usapan natin isa-isa yan. Mauna tayo dun sa anger towards the family. Yan, nabubulo na ulit tayo. This has a negative effects in financial planning as a family. No, dahil kunwari nag-uusap kayo, nagkagalit kayo ni Mrs. kaninang umaga, tapos meron kayong napag-usapan nung isang araw na ngayong gabi mag-uusap kayo tungkol sa isang pwedeng possibilities para magkaroon ng additional income at make the money work for us. Nagalit ka kanina sa kanya, nagkaroon kayo ng tampuhan kaninang umaga, nung nag-usap na kayong gabi, hindi na kayo nag-usap or hindi mo na inignore mo na yung plano na gusto niya sanang sabihin. No. So hindi natin alam, baka sana kung nakinig tayo, binaliwala natin yung galit natin o kung ano man yung pinagsimulan ng galit natin kaninang umaga, baka yun yung isang paraan para lumago yung pera natin or mas lumago yung buong pamilya. So yun, so mga ganun na aspeto. So wag nating dalhin yung emotions natin when it comes to financial jumping to any financial planning, no, para sa family. So yun, tanggalin natin yun. Magkahiwalay po yung galit mo kay Mrs. as yung possible galit, pwedeng better future natin. So pangalawa, anger towards money. Dito po, nung binabasa ko yung book years ago, dito ako medyo ouch. Yan. Kasi ang anger towards money, ang pagkaka-explain ni Sir Vince dito, galit na galit ka sa pera na ayaw mo nang makita yung pera. Yung pagkaka-explain niya sa libro. So someone who overspends, we overspend dahil pakiramdam natin na de-deprive tayo sa mga bagay. No, ako naman, kaya ako natamaan dito is that I grew up kasi hindi naman siya broken family talaga. But second family kasi kami ng dad ko. And may mga ginagawa kasi siya. Honest, my dad is a full Chinese pala. And they do have a business. Sa amin
magkakasama kami hanggang namatay siya, no? With my mom. Pero dahil may mga business siya, meron siyang mga nagagawang mga mali sa buhay. So parang lumaki ako na ang tingin ko sa pera, makakasama lang sa akin. Makakasama lang siya sa akin, kaya parang ayokong yumaman, parang ganon. Ayokong magkaroon ng sobrang pera, yung gusto ko yung sakto lang. So doon ako na out, nung binabasa ko yung book, doon ako na doon ako na pa-ouch. Ganun ako. Dahil lang tingin ko sa pera ay masama. Then, as a Christian, may ina-attendan na pa akong church dati na kino-quote nila yung love of money is the root of all evil. Pero pag gina-explain nila, nakafocus lang sila sa word na money. But as I grow as a Christian, tapos dahil nalipat-lipat kami ng cities, na-attend kami ng mga ibang churches, mas naintindihan ko pala, love of money pala yon. Yung sa original Greek word niya is iisang word pala yon, yung love of money, hindi siya magkahiwalay, no? Yung sobrang pagmamahal pala sa pera ang nakakakos ng root of all evil, which is true naman, no? Mas Diyos mo yung pera kaysa sa Panginoong Jesus. So yun. So doon ako na dito sa na to. Pasensya na, medyo nag-overstay tayo. So I just want to share my experience with the book, no? At dito ako natuto na hindi nga naman masama. Money is a tool. No, it could be bad, it could be good. Depende sa taong gagamit. So nasa tao yung pagiging masama ng pera. Wala dun sa pera itself na parang may mga churches na ganun kasi yung mag-explain na yung pera masama. Hindi. Yung taong gumagamit ang pwedeng magpasama ng pera. No, it's a tool. Parang martilyo lang yan. It could build or it could destroy. No, yung martilyo pwede makasira ng lamesa, pero pwede rin makabuo ng mesa. I hope the sharing na makatulong sa inyo sa gabing ito. So balik tayo dito sa anger towards money. Pakiramdam natin, dinedeprive natin yung sarili natin. So gumagastos tayo na parang huling araw na natin sa mundo. No, sumikat yan, you only live once na mga kabataan no. But we need to understand na we also die once. So kapag tayo namatay, wala nang chance para mabuhay ulit tayo. Paano kung pamilyado ka, spend ka ng spend? No. Wala ka nang naiwan sa pamilya mo dahil sa overspending. So tanungin natin yung sarili natin bago tayo uli bumili. Bagay na hindi naman kailangan, no. Sapat na bang ang aking ipon para makapagtapos ang aking mga anak sa pag-aaral? Sapat na ba yung aking ipon para sa aking retirement? Sapat na ba yung aking ipon para sa paghahanda pag ako'y kinasal? Kung ano man yung mga pinaghahandaan nyo. No. So tanungin natin yon bago tayo mag-overspend. So yan, let's go to the last point of anger, the anger towards the world. Ito yung mga galit na galit sa mundo na puro negativity na lang yung nakikita nila sa mundo. Ang tingin nila sa mundo hindi fair. No, may mga kilala akong mga Christians na ganito na, Kristiyano naman ako. Bakit mas maganda pa yung buhay nung hindi Kristiyano? Nakakilala ko, neighbor ko, kaibigan ko. No. So tingin nila hindi fair yung mundo. Ibang usapan po yun, no? Hindi po natin pinag-uusapan yung Christianity dito or religion. No. Yan. So na-overlook nila or natin yung worth natin, yung kakayahan natin, dahil natatabunan siya nung negativity ng mundo. No. Minsan humihingi rin tayo ng advice, pero kapag nagbigay na ng advice kung saan kanino tayo nag-seek, imbes na makita natin yung positivity ng advice na yon, hinahanapan natin ng butas, or makikinig tayo pero lalabas siya, hindi natin siya gagawin. Hindi na lang tayo magsasalita, hindi natin gagawin. Dahil alam natin
pakiramdam natin hindi siya mag-work. So hindi mo na siya itatry. So mga ganito yung aspeto na to, no? So sobrang galit sa mundo, puro negativity na lang yung nakikita. Kunwari, kaya madaming yung katagang mas yumayaman yung mayayaman, mas humihirap yung mahihirap. Dito pumapasok po yung kasi sa sobrang negativity natin, ayaw natin pasukon yung mga mundo ng mga mutual funds, mga investment, mga stocks. No. Kasi ang tingin natin, pangmayaman lang siya. Ang tingin natin, hindi siya kikita. Hindi lalago yung pera natin doon. No. Kasi nakikita nga natin, hindi fair yung mundo. Pangmayaman lang yan, lagi. Tignan natin yung sarili natin kung nandun na tayo sa mga pinunto ng book ng fear at anger. Sana nakakatulong tong episode na to bago tayo magpatuloy, no?